Kumusta po kayo? Yun. Galing naman. Isa pa. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Yan. Okay. So, magsisimula na po tayo ng pagpapapila. Okay. Last Sunday, ang title ng senior ko sa inyo ay The Rescue. Ngayon naman po, ang i-share ko sa inyo ay After the Rescue. Okay? Gusto natin ng malalaking blessings. Di ba? And we call it one day. Kaya alam na alam ko kapag yung online follower natin sasabihin sa akin, Pastor, dumating ng one day ko. Hindi na alam na iba kayo alam na alam nyo yung one day, ano? Yun yung malalaking blessings. We are believing for our one days. At hindi pa tapos ang taon. Pero there is one thing we should understand. Ano bang one day that matters to God? Ano ang one day na sa point of view ni God ay mas kailangan nating matanggap? Matapos tayong sagipin or i-rescue ng Diyos sa parusa ng kasalanan, meaning, hindi pupunta sa impyerno, sa halip, pupunta sa langit, talagang matinding rescue ang naganap, anong sunod? Kailangang malinaw sa atin ang goal ng Christian life kasi hindi natin ito ma-achieve kung hindi natin alam. Or, kung alaman natin, ay malimutan natin or madistract tayo. So, matapos tayo ma-rescue ni Jesus, this is what God wants us to have or to be. The one day God wants to give. Ito yon. Our one day is to know and become like Him. To know Christ and become like Him. John 17 verse 3. Now this is eternal life, that they know you, the only God, and Jesus Christ whom you have sent. That, my friend, is eternal life. Yun yung pinasok nating buhay. Yun yung natanggap nating buhay. Ano yon? To know Christ. Kaya after the rescue, ito na ang ating journey. To grow in the knowledge of Christ or to know Him. Okay. Sinundo namin si Pastor Russell sa airport. Susunduin ko rin sana si Ernest. Nasaan ka si Ernest? Yan. Pero napag-alaman ko, meron kanyang plano Meron kanyang plano kung sinong pupunta, sabi ka, bahala ka na, ikaw nagpaplano, hindi, ikaw na. Ganyan ako magtampo pagkaya na. Okay. Anyway, habang kami nung sakay sa van, ay nagkwento na si Jolie. Nasaan ka si Jolimer? Jolimer, nasaan ka? Wala Nasaan ito? Narito ano? Nasa labas? Narito. Magkasabay kayo. Sigurado ka? Okay. Sige. Si Jolie ay masayang nag-share ng mga blessings niya kay Pastor Russell. Ganyan si Jolie, pag may bagong mukha ay talagang share-sharean yan Nagsimula siya nung natanggap niya yung van, noong naparepair niya ang bahay niya, natanggap niya ang kanyang visa, nakapunta siya sa US, nakapag-travel, and then nagkaroon din ng visa ang kanyang mga anak, nandun ngayon si Jolaisa. Sunod-sunod na one day. Then, naikwento niya kung paano siya binago ng Panginoon. At sabay namin sinabi ni Pastor Russell, yun ang tunay na one day. Yun ang biyaya. Ang makilala si Jesus at ang makamukha niya. Madaling pumunta sa States. Mahirap makalaya sa pag-inom. Madaling magkaroon ng sasakyan.
Mahirap maalis yung pagiging magagalitin. Ang one day natin that matters to God is ang mga kamukha siya. Are you there? Matapos tayong i-rescue ng Diyos, kailangan lumago ang relasyon natin sa Diyos at habang lumalago, nakakamukha natin siya. Bakit ayaw ng maraming tao, kahit Christian na binabanggit ang kasalanan? Kasi alam na naman natin, alam na naman nila. Masakit na sa tenga na masermonan pa. Kasi gusto mang magbago, ay hindi naman magawa. And it is so frustrating, ipamata na talong-talo ng kasalanan kahit ang isang Kristiyano. Na kahit na stroke na, tuloy pa rin ang inom. Mabubabaw, hindi. Na kahit natalo na ng malaki sa sugal, nagkasanla-sanla ng bahay, lupa, pati kalabaw, nabenta. Balik muli sa sugal. Kahit nangako ng magiging pure, bagsak muli. Kahit sinabing hindi na magpo-pornography, pabalik-balik pa rin. Kahit itinakwil ng same-sex attraction, yun pa rin. Ayaw natin ipinapaalala ito sa atin kasi lumalabas lang ang ating kahinaan eh. At ang kasama nitong shame and guilt. Sin o ang kasalanan is too intimidating. Napakalakas niya. At ito ang sabi ng Romans 7:18 hanggang 25. Babawasan ko sana ng verses pero maganda pagbuo eh. Romans 7:18. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Oh. Verse 20, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Talks about humankind. Verse 21, so I find this law at work. May kumikilos na batas sa kanya. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niya sundin ang batas. Gusto niyang sumunod sa Diyos. Verse 23, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Talagang naipaliwanag ni Paul. And then, verse 24, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death? Sinong magsasave sa akin? Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na lagi na lamang gustong gumawa ng kasalanan? At heto po ang sagot. Heto ang sagot. Romans 7:25. Basahin po natin lahat. Romans 7:25. Go. Our hope. The one who will rescue us. And by God's grace, pag-uusapan natin kung paano ito ginagawa. Ang tagumpay sa kasalanan, ang one day na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Ito rin ang one day na dapat nating nasain at panampalatayanan na kaya ng Diyos gawin sa atin. The problem is this, yung desire natin sa Christ-likeness, yung desire natin na makamukha ng Panginoong Yesus ay hindi level ng desire natin magkaroon ng sasakyan. Ay, yung desire natin doon ay hindi kapareho ng desire natin makapag-travel o magkaroon ng girlfriend, boyfriend. Yung desire nating makamukha ng Panginoong Yesus ay hindi masyadong nabibigyan ng ganong effort, ganong lakas, ganong attention, ganong focus, the way we focus on other one days or other blessings. Paano po naman yung nasabi, Pastor? Okay. Kailan ka nagtanim
Di ba kaya tayo nagtatanim? Gusto nating umani? Amen ba? Gusto nating mahayag ang gusto nating mangyari sa atin ang salitang nahayag? Amen ba? Ang tanong, kailan ka nagtanim noong nababanggit ditong ang mga inuman, ang pagiging magagalitin? Kailan kayong, at wag na tayong maging magagalitin, tayo magpatawad, kailan ka tumakbo? And then another question, kailan ka nagtanim nung sabing, ikaw ay pupunta sa abroad? Excited talaga. Hindi lang ang pagkakaroon ng material things, ng maayos na relationships, ng health, ng experiences na magaganda, ang ating i-desire ng sobra sapat para magtanim, kundi ang pagiging Christ-like. Ito ang one day na mas dapat nating nasahay na taniman. Hindi lang pagbabago ng iba, kundi pagbabago natin. Pag sinabing, at ang iyong asawa ay maboborn again, magbabago siya, tataniman ko yun. At ikaw naman asawa, babait ka. Paano tayo magtatagumpay sa kasalanan? Paano natin matatanggap tong one day na to? Una, huwag kang maniwala na ang tukso'y unbeatable. Understand na ang tukso'y hindi pa kasalanan. Ang bumigay sa tukso ang kasalanan. So kung tayo tinutukso, hindi tayo nagkakasala. 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you. Talking about tukso. But such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. Okay? Walang temptation na lampas sa common experience ng tao. And then, understand this. Tinalo na ni Jesus ang kasalanan. 1 John 3:8. The one who practices sin is of the devil, because the devil has been sinning from the very start. This is why the Son of God was revealed, to destroy the works of the devil. Okay. Sabi ni Paul, sino magliligtas sa akin? Ang Panginoong Jesus. At dinescribe naman dito kung bakit kaya tayong iligtas ng Panginoong Jesus, because Jesus has already destroyed the works of the devil. Jesus is not the only way to salvation. Jesus is the way to sanctification. Ano pong ibig sabihin ng sanctification? Ito yung ating journey na pagiging kamukha niya. Ito yung ating journey from glory to glory na nagiging banal. As we know Him, we become like Him. Ito sabi ng 2 Corinthians 3:18. Dami kong verses, ano? But we all, with unveiled face, beholding us in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Habang nakikita mong Panginoong Jesus, nakikilala siya, ikaw ay natatransform ayon sa kanyang image. From glory to glory, pakamukha ng pakamukha, as you see Jesus. So ang susi dito, makita mo si Jesus. Makilala mo si Jesus, yun ang susi. Now, huwag maniwala na hindi na makakalaya. John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Sino magliligtas sa akin sa katatayuan ito? May batas na kumikilos sa akin. Gusto ko mang gumawa ng mabuti, hindi ko magawa. At yung mga ayaw kong gawin na nagagawa ko, sino magliligtas sa akin? Si Jesus. Paano yon? Dahil kung pinalaya ka niya, talagang pinalaya ka niya ng totoo. Okay? Ang paniwalaan mo ay kung sino ka kay Jesus. 1 John 3:9. Anyone born of God refuses to practice sin, because God's seed abides in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. Remember kung sino ka kay Kristo. Ikaw na kay Kristo
ay nasa iyo, ang binhi ng Diyos, at nasa loob mo yon, nakatira sa iyo yon. Yung espiritu mong walang relasyon sa Diyos, pinanganak yung muli. At ang espiritu mo ngayon may relasyon sa Diyos. At ano ang nature ng espiritu mo ngayon? You cannot go on sinning. Pwedeng magkasala, pero hindi ka pwedeng mamuhay sa kasalanan. Your nature will be going against it. Magkakagulong loob mo kapag patuloy kang namumuhay sa kasalanan. Yes, you might fail, but you will get out of the dirt, you will get out of the putik, because that is not your nature. Know who you are in Christ Jesus. Yun muna. Huwag kang maniwala na ikaw ay makasalanan. Noon yun. Noon yung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus. Ngayon tinanggap mo ang Panginoong Yesus, iba na ang nature mo. Ikaw ay matuwid kay Kristo Jesus. Iba ang nature mo. So, now that you know who you are, anong sunod mong gagawin? Tayo ay napalaban ng basketball sa Thailand eh. Kayo kayo nakarinig na nung, yan may matapang lang dahil nasa kanila. Dalhin mo sa neutral ground. No. Tayo napalaban ng basketball. Hindi pinalaro yung ating magagaling. Pwede gayong. Ano? Tapos, pagdating doon, hindi papasukin yung ating mga cheerers. Alam mo naman ng mga Pilipino pag nag-cheers. Talaga namang walang iiwan yun. Patatlo, medyo yung officiating questionable. Hindi naman madaya, sobra ka naman. Questionable. Politically correct word. Questionable. Alam mo kang mahirap lumaban kapag hindi mo teritoryo. Ay ba't hindi din sa namunga maglaban? Din sa likod din. Dali ng Thailand din eh. Ganon din po ang paglaban sa kasalanan. Ilipat mo ang labanan sa espiritual. Malakas ang tukso kapag ito'y nag-ooperate sa teritoryo niya. Ang teritoryo ng tukso, na kung saan ay lagi siyang nananalo, ang tawag ay flesh or laman. Kahit gamitin mo ang buong lakas mo, di mo matatalo ang tukso sa teritoryo niya. May home court advantage ang tukso kapag nilalabanan mo siya sa pamamagitan ng iyong lakas. Romans 7:14. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Ang batas spirito. Ngayon, pag hindi ka spiritual, paano ka mananalo? Ang utos ay spiritual, ipanalo mo sa spiritual. Spiritualan yan. Talo ka kapag dinaan mo sa New Year's resolution. Simula ngayon, ay di natapos na ang putukan, ano? Simula ngayon, hindi ko na ito gagawin. 3 araw, naroon na uli. Ilipat mo ang labanan. Alsin mo sa laman, dalhin mo sa spiritual. Kasi sa spiritual realm o sa spiritual, doon nag-ooperate ang Diyos. 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung sabi mo, talong-talo ka ng tukso, panahon na para makatikim ka ng panalo. Paano natin ito gagawin? Palalakasin natin ang pag-connect ng ating espiritu sa espiritu ng Diyos. Kasi yung tayo may relasyon, hindi ka naman na-connect. Parang ganito. Let's say, ito si Dale kakatuwa si Dale. Naikunto ko na naman sa inyo yan ay aking inaanak. Sa hindi ko malaman. Basta inaanak ko yan, ako na may kanyang ninong. Yun ang pakilala niya sa Italy. Kami naman sa messenger lang tayo lagi nag-uusap, Yeah. May connection.
Pero the point is, he connects. Nagkukonect siya. Ninong, paparihan yung pisang ko. Mag-share ka ng word doon. Magbe-birthday. Pupunoy niya. Okay. Okay, inaanak. Ninong, paparihan ako. Okay, inaanak. Nagkukonect siya. Tayo kasi, may relasyon sa Diyos. The problem is, nagkukonect ba tayo kay God? Alam naman natin ang relationship kung kailan ito nagpa-flourish. Kapag nagbibigay ka ng panahon, nagkukonect. Ayang si Kuya Edwin, kaibigan kong matagal na eh. Hanggang ngayon, buo ang connection namin. Umaten siya dito kasi narito si Russell. Tama bang, parang may mali, ano? Okay. So, you connect. You connect. Si Ernest, yan may bahay sa Batangas, may nag-offer. Doon natira sa Pontifino. Iniiwan kahit maganda. Bakit? Gusto ko sa Rosario. Bakit? Naroon. Ang alin? Ang aking mga minamahal. Sabihin mo sa katabi mo, baka di mo nalalaman, I am connecting to you. That's how relationship is growing. Now, paano natin ito gagawin? Paano natin i-connect ang ating spirito sa spirito ng Diyos? Back to basics. Pray continually. 1 Thessalonians 5:17, pray continually. There are prayers going on every day dito po sa church. Noong ginagawa, nagpunta sila sa office ko, doon sila nagpe-pray. Sila yung mga adults. Sina Sister Nilda, Sister Rita, Sister Monet, Sister Karing, Sister Cora, etc. Every day nagpe-pray sila. They're connecting to God. By 2026, which is ilang araw na lang, there will also be an everyday prayer ng mga youth. Nag-usap na kami ni Pastor BJ. He will make this happen. Kaya mga youth, he will arrange the time at yung mga free, everyday, magpe-pray tayo. Are you there? Saan po? Sa coffee shop. Dito. Bukod pa yan sa prayer works ninyo every Wednesday, headed naman by Pastor Bon. Sa mga magkukumit na mag-pray every day, listen, the benefit will be sa iyo muna bago pa ito maging benefit sa pinapag-pray mo. Kasi lalakas ang ating espiritu. Matthew 26 verse 41. Watch and pray so that you will not enter into temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Kayang lumaban ang ating espiritu sa tukso. Hindi kaya ng ating katawan o ng ating laman. Kaya dadalhin mo ang laban sa espiritual. We must strengthen our inner man. And prayer strengthens our spirit. At ang sabi dito, watch and pray. Magbantay, watch. Bakit magbabantay? Kasi ang kasalanan ay laging naghihintay ng opportune time or ng kanyang pagkakataon. Bibiglain ka. At kapag hindi ka handa, ay baka makalusot. So, watch and pray habang nagbabantay, nananalangin. Kapag lagi kang nananalangin, mas in tune ka spiritually. Mas madaling marinig ang boses ng Diyos. Mas madaling marinig kapag siya may warning. Magbantay kasi mahilig ang kaaway sa biglaan. Hindi ka bibigyan ng pagkakataong mag-analyze, mag-isip. Pakikilusin ka kaagad sa emosyon. Kaya yung mga nagsabing nagalit, anong sabi nila? Nabigla lang ako. Doon nakakalusot ng kaaway doon sa biglaan. Kaya watch
and pray. Ang akala ko gay ako nakalaya na. Akala ko nakalaya na ako. Kami lalabas ni BJ, kami sakay sa van. Ay nung siya lalabas diyan nagalit yung tricycle driver at tinitigan si BJ ng titig na yung mangangain. At ang aking first impulse ay tumitig din. Tumitig din. Ay, buksan mo bintana. Buksan mo bintana. Tapos sabi ni BJ, tawa-tawa. Tapos kami lumakad na. Naku, yan na. Si Innerman, nagwawala na. Sabi, hoy, hindi ikaw yun, hindi ikaw yun. Hindi nga ako yun. Sino yun? Ako ano na yan, inapagtagumpayan ko na Pag may natitig sa akin, nakindat na lang ako Pati nakalusot na naman. Kasi nga, watch and pray. Kasi naman, ano bang natatouch diyan pagka yung may nanggaganon sa'yo? Natatouch ang iyong pride. Nasasaling ang pride. Parang, wag ako. Ako? And then, sabi na iba, ayun na may titig lang. Titig lang. Mag-ingat po tayo sa paglalagay ng level sa galit, ha? Alam mo naman, ang mga Pilipino, magaling yung mag-ano ng words. Yan ay nagsisimula sa tampo, tatas ng kaunti, hinanakit, tatas ng kaunti, inis, tatas ng kaunti, galit, tatas ng kaunti, muhi, tatas ng kaunti, hindi mo na mapigil ang sarili mo. Mag-ingat tayo ng paglalagay ng level sa galit, ha? Na okay lamang kapag maliit na galit. At ang masama ay kapag malaki ang galit. No. Huwag mong isipin na kapag titig lang, tiger look lang, ay okay na yon. Ang masama ay ang bumaba ka ng sasakyan at hampasin mo ang windshield. You can express galit in so many ways. Tulad ng pagtingin na akala mo ay mangangain. Ano? Alam mo, if looks can kill, ubos na ang driver sa Pilipinas. Sa uling pangyayari, kami magkasama ni Jolie. Ay nagmamadali ako. Ay si Jolie ni magaling mag-drive. Galing nga sa mga timing. Ang dala namin yung commuter, yung service ng church. Ay nag-overtake sa convoy ng mga magagandang sports car. At tanda mo ata yun hindi pala nila gusto yon. Huwag mong guguluhin yung kanilang patas. Yung ganang magaganda ng mga sports car, kaganda, papasukan mo ng commuter van. Parang hindi magandang tingnan. Tsaka meron silang meron silang banding. Pagkatapos noon, pagka overtake niya, yung nasa unahan namin, bumrake na ng bumrake. Alam niyo yan? Yung andar brake. Bumrake ng bumrake. Ako naman, medyo naive. Sabi ko, sinasadya ba niya yun? Hindi ko naman alam. Sinasadya? Oo, sinasadya yun. Eto na, gustong lumabas na naman ng Akala niya, manyapat magandang sasakyan Kunin mong biyos ko. Hindi. Medyo, siyempre nakagalit ako. Pero alam ko na yung lasang yun. Hindi ako tumahimik na lamang. Ito naman si Jolie, yan naman ni professional driver. Nilampasan niya lahat ng sports car. At siya lumayo na. My point is this. You can express galit in so many ways. Samantalang ano ba sabi ng Bible? Matthew 6:14. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you.
Sa halip na ikay lumaban ng titigan, patawarin mo. Sa halip na buksan mo ang bintana mo, maglabas ka rin ng dirty finger, patawarin mo. Hindi naman talaga ako nagalit, Pastor, konti lang, maya-maya na may wala na. No. The point is, hindi ka agad nagpatawad. Hindi na pinag-uusapan dito, nagpapatawad ka. Ang issue dito, gaano ka kabilis magpatawad. Yung mga nagsasabi, ito naman ako naman uungat nagagalit, madali namang mawala. Ay, oo nga. Ay, noong namang nawala, napakadami mo nang sinabing masasakit na salita. Alam niyo, sabi ko, yung gang minashing gun, ang mga... Tapos sabi, hindi na ako galit. Ay, oo nga, paano naman na rin butas na rin. Paano naman na rin. Wala na ditong yung mga may baltek, yung wala nang yung bagla na lang, Sabi mo ang katabi mo, lumaya na ako. Hindi maniwala yung sinabihan. Hindi pa. Kapag may tukso na magalit, watch and kaya pag sakay mo ng sasakyan, siyempre, sakay ng sasakyan, siyempre, wala nga naman sasakay ka sa hindi sasakyan. Mag-pray ka na. Yung nag-speaking in tongues, mag-speaking in tongues ka na. Yung ikaw lang nakakarinig, para in tune ka. Sinong gusto ng one day? One day that matters to God? Ang kasalanan ay ginawa niya nung tumitig siya sa iyo. Noong tingnan ka ng tiger look. Noong siya'y nagmura. Noong siya'y nag-dirty finger. O noong siya'y nag-break sa unahan mo. Pero nasa iyo na kung papasok ka sa tuksong ino-offer ng kaaway sa iyo. Nasa iyo na kung papasok ka sa kasalanang sinimulan ng iba. So ano pong gagawin ko? Kapag may nagsimula sa iyong isipan o sabihin mo lang ng madahan, I declare blessing sa iyo. I pray ma-born again ka. Yun po ang panlaban para wag sumilakbo ang iyong dating pagkatao. Halimbawa, ang asawa mo kaaga-aga ay galit sa iyo. Wala dito noon. Anong sasabihin mo? Get thee away from me. I declare blessing sa iyo. Amen? Ang Diyos naman ay nagalit din. Nabasa ko Tinawag pa nga niyang ulupong ang kinagagalitan niya. Abay siya nga naman. You viper! Pero gusto kong sabihin sa inyo hindi nagalit ang Diyos sa mga taong nagkakasala. Remember the adulterous woman? Pinagtanggol pa nga niya Kanino siya nagagalit? Nagagalit siya sa mga pinuno ng relihiyon na nagkukunwaring matuwid pero dinadala ang mga tao para magkasala. Dinadala ang mga tao mapalayo sa Diyos. Doon galit ang Diyos. Yun ang sinasabi niyang, kayo'y mga ulupong. Galit siya sa mga ipokrito. Pero kung narito si Jesus, hindi niya sasabihing ulupong ang driver na tumitig sa kanya. Halimbawa, may tumitig, ulupong! Hindi niya gagawin yon. I declare blessing sa iyo. Maligtas ka. Are you there? So anong unang gagawin para tayo ay mailipat natin ang labanan sa spiritual? Una, pray continually. Kasi may nag-pray nga last month. Next month na daw uli. Letter B.
Meditate on the word day and night. Di napapansin? Puro basic to. Kasi naman, kalalalim na ng mga pinag-aaralan ninyo, yung basic naman eh. Balikan natin yung basic. Meditate on the word day and night. Joshua 1:8. This book of the law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. For then you will prosper and succeed in all you do. Ang susi ay meditate. Marami nakikinig, but they are not meditating. You were not ordered just to hear. You were not commanded just to listen. You were commanded to meditate. And let's talk about meditate. Ano ho bang ibig sabihin ng meditate? Meditate is the same as worry. Ang pagkakaiba lamang, ang worry, nagme-meditate ka sa negative things. Nako, parang uulan. Naku, pag umulan, hindi makakatuyo ng damit. Pag hindi natuyo ang damit, mamamaho ito. Pag namaho, hindi ko ito may isuot. Naku, pag di ko na isuot, hindi na ko attend. Pag hindi ko umattend, magagalit yung nag-imbita sa akin. Pag nagalit yung nag-imbita sa akin, baka hindi na ako nakakausapin. Pag hindi niya ako kinausap, malulungkot ako. Pag nalungkot ako, magkakasayati ako. Pag nagkasayati, madidepress ako. Pag nadidepress ako. That, my friend, is worry. Okay? Now, this is meditate. This is meditate. May nakita ka, and the Lord will supply all my needs. Oh, ako'y may kakailangan. Pero, ang supply ko, hindi man manggagaling sa ibang tao. Sabi, the Lord will supply eh. Meaning, kung hindi ako pagbigyan ng isang tao o nino man, merong isang Diyos nakikilos sa iba dahil hindi naman mababawasan ang instrumento ng Diyos at ang paraan ng Diyos. Kaya God will supply all my needs. At ang utos sa atin ay meditate. Hindi just listen or hear. Hear is good. It builds faith. Pero meditate will make you successful and prosper in all you do. Kahit isang pakikinig lang, pero matagal sa meditate. Kaysa maraming pakikinig na pulos information lang. Ang dating tuloy, obligasyon lang. Now you will understand kung bakit ako'y concern na nakikinig kayo at nauunawaan. That is why ako'y concern na hindi kayo madidistract sa inyong pakikinig. Kasi sa inyong pakikinig, I pray na papasok ang liwanag ng Diyos sa kanyang salita. Kaya hindi nyo napapansin, lagi ko sinasabi, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kakausapin. Para yung pagkain, ang kailangan ay lasahin, nguyain. Huwag lunok ng lunok. Ay bakit ho? Ay kaya ako'y lunok ng lunokin ng makarami. Hindi. Nawawala yung heart, yung joy ng nilalas ang pagkain. Listening is hard work. Make an effort ng pakikinig at pag-unawa. Alam mo bang listening is hard work? Sa hirap makinig. Tingnan mo ha, humanap ka ng kausap, hindi pa tapos ang sinasabi mo, naimik na siya. Bakit? Hirap na hirap makinig. Ang gusto siya ang magsalita. Di ka? Now, kung gusto mo ikaw ang magsalita, magpastor ka. Listening is hard work, pero listening is the key para maunawaan mo ang salita. Kaya, bago ka pa pumunta sa church, mag-pray ka na Lord, talk to me. Matthew 4 verse 4, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Live on every word. Okay. Hindi lang physical na food ang kailangan para mabuhay. Kailangan din ang salita ng Diyos para mabuhay. Kung titingnan mong salita sa ganitong pananaw na kailangan para mabuhay, it's a basic need, a necessity. Hindi mo hahayaan ang araw na matapos na hindi ka nakakarinig ng salita. Because
You don't live by gardenia alone, but you live by every word that comes from the mouth of God. Meaning, if you don't listen to the word, you will not live. So kung titingnan mo ang salita ng Diyos the way God looks at it, tingnan mo ito na ka-level ng tubig at ng hangin, na kapag hindi ka nakapakinig, you will not live. Oh, pag nabago ang iyong mindset, na naisin mo lagi, ang araw may sisimulan mo na ikay nakapakinig ng salita. Bakit? Hindi mabubuhay. Pag hindi nakapakinig, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Ang salita, yung magiging kapakipakinabang kung nauunawaan. Kaya pwede mong kainin uli ang kinain mo kahapon. At yan ay meron ka pa rin mauunawaan sa parehong salitang iyong kinain. Are you there? So, letter C. Ano nga letter A? Anong letter B? Letter C. Fasting. Ang fasting ay hindi pagkain o pagbabawas ng pagkain for a period of time para makapokus ka sa prayer at sa pagsik kay God. Ito'y pagpapakumbaba sa sarili, pag-alis ang mga distractions, at ang reason mo ay mapalapit kay Lord. May nagsabing, Lord, humble me, humble me. Wala po sa Bible yan. Ang sabi ni God, humble yourself. And fasting is one of the ways of humbling ourselves. Kapag napapansin mong lumalaki na ang pride sa'yo, lumalaki na ang patamaan, madali ka nang matisod, madali ka nang ma-offend, mag-fasting ka na. Humble yourself na. Kasi, matitisurin ka na eh. A person na madaling ma-offend ay masyadong malaki na ang tingin sa sarili, malaki na ang pride niyan. Ang tawag ko diyan, malaki ang patamaan. Pag ikaw ay nag-fasting, anong sinasabi mo? Yung mga desires ko, hindi ikaw ang masusunod, hindi kita pagbibigyan. Now, hindi pwedeng fasting lang ha, may kasamang prayer. Alam naman yung pag fasting lang na walang kasamang prayer, anong tawag doon? Diet. So, ang fasting, nagiging sharp ka sa mga bagay na spiritual. Remember? Huwag mong labanan ang tukso sa teritoryo niya. Spiritualin mo. Tinetrain tayo to resist immediate gratification. Okay, immediate gratification. Ito po ang style ng kaaway. Yung ma-enjoy mo na ngayon. Lahat ng kasalanan ay laging ma-enjoy mo na ngayon. Eh, baka naman maghihintay pang makasal. Ngayon na! Ang fasting, ibinibuild up ang self-control. Tumutulong sa atin na mag-say no sa tukso. Kasi tinetrain tayo to resist immediate gratification. Yung immediate gratification na yan. Yung gusto ko eh. Bakit? Pag gusto mo, dapat mo nang matanggap o magawa. Kaya yung fasting napakatindi niyan, lalo na yung mga may hilig kumain. Ako yung nagke-crave. Yung nagke-crave. Maya't maya na yung nag-crave eh. Kaya bagay na bagay ang fasting sa'yo. Ako yung nagke-crave sa something sweet. Lahat ng pagkain ay may sweet. Are you there? Ang ibang ayaw ng mga spiritual activities. Ayaw ng fasting, ayaw ng prayer, ayaw ng listening to the word or meditating on the word. Ayaw yan. Bakit? Boring daw, boring. Boring mag-pray, boring makinig, boring magbasa. Totoo. I believe you, boring ito. Boring ito sa flesh. Boring ito sa laman. Dahil ang gusto ng laman ay excitement.
Walang humpay na excitement, walang humpay na kwentuhan, tawanan, walang humpay na fun, ingay, activities. Pero ito pong ginagawa natin o gagawin natin ito, hindi para sa laman. Ito'y para sa espiritu. Kaya talagang mabobor ang laman. Now, meron po tayong prayer and fasting from January 1 to 7. Sa mga nasa online, kung gusto nyo sumabay kayo. Sasabayan po natin ito ng word and prayer, kaya mayroon po tayong service from 10 a.m. to 12 p.m. sa third floor from January 1 to 7. Pastor, pwede kang gawin mo January 2. Bakit? Marami pang natirang pagkain ito sa January 1. Kaya nga, matindi ang fasting mo. In the middle of those food, nag-fasting ka. Oh no, yung ham, meron pa. Kung ngayon ka lang magpa-fast, short fast lang ang gawin mo. Or miss just one meal. Pero kung ikaw naman medyo dati na nagpa-fasting o walang bagay sa iyo yung makamiss ng one meal, miss 2 meals kung kaya. At kung ikaw naman talaga yung matagal-tagal na at kaya mo talagang walang pagkain sa buong araw, pero yung merong medical conditions, yung merong health conditions, huwag kayong magpa-fasting, magtanong muna kayo sa inyong doktor. 1 week, pero pwede nyong ituloy kung gusto nyo ng mas matagal pa. Yung fasting sa food, dinadagdagan pa rin yan ng fasting sa comforts. Katulad ng walang Netflix, walang social media, walang Facebook, Instagram, TikTok. Sige, yung messenger, kung kailangan kang kontakin. Walang tea or coffee. Walang golf. Oh no. Sabi na, alam mo ga, pastor, na isakripisyo. Bakit? Nababago ang palo pag hindi nakapalo na 1 linggo. Kaya nga matindi ang fasting. May presyo. Ito na. Walang pickleball. Aalis na ho ako Talagang meron doon kaming tournament. Ako ang inaasahan Ay, bahala ka. Pero don't fast sa water, Stay hydrated. Ako po'y magpapasting, walang kain, walang tubig. Wag. Uminom ka ng tubig. Now, magkaroon ng spiritual purpose ang fasting mo. I am fasting to overcome temptation. Kapag merong makulit na tukso, na lagi na lamang yun ang ginagawa ng kaaway sa iyo, at doon nagfe-fail ang laman mo, then, ang purpose ng iyong fasting is to overcome that specific temptation. Mas maganda yung meron kang purpose, sinasabi mo, I am fasting for this. Pwede namang ako'y nagpapas para magkaroon ng kaliwanagan ng buhay ko. I want clarity. Bakit? Malabo ang buhay ko. Gusto kong maging malinaw ang direction ko. Pwede naman sabihin mo, ako'y nagpapasting to grow closer to God. Ang target ng tukso ay physical desires. And fasting allows us to confront these desires head-on. Tukso lagi nang binabanatan mo yung mga pagnanasa kong yun, Ngayon, haharapin ko yung mga pagnanasa ngayon. I will bring them under control. Kaya kapag ikaw ay nagpapas, you take control of the flesh. Telling ourselves, we don't need to give in to the immediate pleasures of the world, but can instead find lasting fulfillment in Christ. Kaya nga, prayer and fasting. Okay. 3 lang yun, Ilipat ang labanan sa spiritual. If you want to receive the one day that God wants you to receive, the one day that matters, let's do these 3 spiritual disciplines. And now, number 3. Alisin ang nagpapalakas ng laman. 1 Corinthians 10:23. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Okay. Yung kalayaan, masyado rin yung
nabigyan natin ng, di naman yan bawal, wala. When the Bible is silent, huwag kang maglagay doon ng bawal. Wala naman sinabi ang Bible eh. Okay, head on. Let's be discerning sa music na pinapakinggan. Yes, hindi masama yung secular. Okay naman na yung mga love songs na yan eh. Ako nga nakikinig yan, yung mga Lave and Rose, mga ganyan. Maaari hindi masama. Pero hindi naman ito kapaki-pakinabang spiritually. Pinapayagan kong secular music, secular songs. Pag tayo nagmi-minister to connect sa mga tao sa labas, it's our bridge sa ating mga harvest event. Pero kapag ito ay talagang worship na like anniversary, I want worship songs. I want Christian songs. Hindi naman masama eh. Ay, pagka nga naging lagi mong sinabi hindi masama, nako, hindi beneficial. Yes, you have the right to do that, pero hindi beneficial. Kaya asinan natin yung nagpapalakas ng laman. Ang ating dagdagan na yung nagpapalakas ng espiritu. Paano ang pagtagumpayan ng tukso kung TikTok lagi ang iyong... At pagkatapos ang lalabas doon ay yung mga magpapaalam ng mga desires, pinaparami mo nga ang mga spiritual inputs mo eh. Hindi mo naman inaalis ang mga inputs na nagpapalakas ng laman. Ano pa? Alisin na nagpapalakas ng laman. Associate with like-minded people. Kayo magsasama doon sa kapareho mo na gustong mamuhay ng matuwid. Tingnan mo ang kasamahan mo. Because you are the product of your 5 close friends. Yung 5 mong close na friends, pag samasamahin mo yon, yung ugali niyan, nasa iyo yon. Kasi sila lagi ang kasama mo. Imagine, pag ang kasama mong 5 ay lahat ay gustong maging matuwid, gustong pagtagumpayan ng tukso, gustong mabuhay ng banal. Imagine pag ang kasama mo sila. Yes, it might not be perfect. Maaaring may sasablay doon. Pero mas mabuti pa rin yun kaysa sa 5 walang gusto kundi magwala. Walang gusto kundi gumawa ng kababalaghan. Are you there? In closing, alam kong gustong-gusto na ninyong tumanggap ng anong papasko? One day. Lord, ang bilis mawala ng revelation. Bakit ganoon? Okay. I'm sharing your fun. Excited din ako diyan. Lahat ng gustong magpapalit at mamigay. Pagpe-pray ko kayo. Pastor, mahirap pong gawin lahat yan sinabi nyo. Mahirap pong gawin. Ay, sino ka namang may sabing madali? At dahil ka mahirap, hindi mo nagagawin. At sino mo nga yung reason mo na pag mahirap, hindi gagawin? Are you there? Atoy, ikaw kayo nahirapan ng paliligaw kay Susan noon? Hindi. Sabi lang, hindi ho. Ipag-pray mo, kayabangan mo nga. Ang kwento nyo sa akin, sasabi mo, ginawa mo ang lahat. Tapos ngayon, tinatanggi mo. Pag ba mahirap, titigil ka na? Di ba, mas na-challenge ka? Are you there? Na may sasabihin ako sa inyong verse at ito ay last na. Sa mga nagsasabing, mahirap pong gawin yan. John 14:21. Whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. Ito ang susi. Kung gusto mong magawa lahat ng ating pinag-usapan, hingin mong biyaya sa Diyos. Lord, tulungan mo naman akong ibigin ka pa. Biyayaan mo ako na mahalin ka pa. Dahil hindi mo magagawa ang isang bagay na sinabi ng hindi mo mahal. Kapag ang nagsabi sa iyo, mahal mo, gagawin mo. Are you there?
At yun ang prayer kong gagawin para sa ating lahat. Natulungan tayo ng Diyos na mas mahalin pa siya. Alam mo ba, pag yun ang ating hiningin prayer, itong gagawin ni Lord. Tutuwa ka. God will flood you with His love. Dahil for you to love Him, He has to first love you. Akala mo kasi, pag tumingin tayo ng love, ikaw'y mag-e-effort ng mag-e-effort eh. Hindi. Ayaw naman ni Lord na kahirap siyang mahalin. Ano naman? Si Lord, madaling mahalin si Lord. Pag nakikilala mo siya, dali niyang mahalin. Kaya, si Lord magpapakilala sa iyo at magre-resulta ito ng pag-ibig sa iyo. The Lord will bless you at wala kang gagawin kundi sabihin, ang bait mo, Lord, ang bait mo talaga. And then you will fall in love. Kaya pag ikay nanalangin, Lord, help me fall in love with you. Biyayaan mo akong ma-fall in love talaga sa iyo ng sobra. This is what God will do to you. He will make sure na makikita mo, mararamdaman mo, madadaman mo, mapifeel mo, mararanasan mo ang walang katulad na pag-ibig niya sa iyo. Father God, I pray. Come on, let's all stand up. Lord, alam ko na hindi madaling gawin ang mga spiritual disciplines. Pero Lord, dahil mahal ka namin, magagawa po namin to, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami na mas ma-fall in love pa sa iyo. Tulungan mo kami na mas mahalin ka pa. Reveal yourself, O God. Reveal your goodness to us. Reveal your love to us. Para mas naisin ka pa namin, mas lumapit kami sa iyo. Like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of His faith and mercy. All of a sudden, I am unaware of this affliction eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are, and how great your affections are for me. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. How He loves us so. We are His portion and He's our rise. Come to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like an unforeseen kiss, and our hearts turns violently inside of my chest. I don't have time to make this relentless.
love. We want your love. We need your love. Di ka namin mamamahal kung di namin nakita ang pagmamahal mo. You love us first. That's why we love you. And I pray, oh God, that's our prayer, that's our desire. Maramdaman pa rin namin, makita namin, makilala ka namin, maunawaan namin ang pag-ibig mo sa amin. At Lord, reveal that love to us.